Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Amir from Japan, Kabayan Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin mga magaganap o mangyari sa natitirang araw ng January 2026. Siyempre, belated, happy birthday and advance sa mga Capricorn. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po. General reading tayo, Capricorn, kunin mo lang sa iyo at itapon ang hindi naman sa iyo. Maaaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo yung isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ay devil, ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas sa baraha, hindi po iyon negative, it's a warning para magkaroon din kayo ng idea o maging aware sa mga bagay-bagay o any situation in life. Pero, kung gusto niyo na positive reading lang, ang gusto niyo madinig, sorry po, hindi po itong channel na ito ang para sa iyo. Ang gamin ni anak. Tingnan muna natin, no? Okay. Andito ka, nagkakaroon ka ng mga, pero there's an excitement situation ako na nakita sa iyo, no? Nagkakaroon ng mga bagong simula na situation into your life. Ando naman yung mga kasiyahan na nagaganap, magkakaroon din naman mga union sa nakikita ko dito sa iyo. Meron nga lang ikaw na parang mayroon kang pinaplano na isang sitwasyon sa buhay mo na gusto mong i-pursue, kaso nagkakaroon ng blockage dito, no? Meron kang 10 and 10, no? There's a completion happen into your life. Yun ang nakikita ko sa iyo. And then also, may hinihintay ka raw. Ba dito may mga hinihintay, magkakaroon ng mga union. Either union sa mga kasamaan sa trabaho o kaya is family or relationship ito, no? Yun ang nakikita ko sa'yo. Magkakaroon ng mga union. Sa iba naman sa'yo, mag-ingat ka na lang, no? Kasi may blockage, hindi ko alam why, but may blockage ka dito. May blockage yung iba sa inyo. May parating o may pag-uwi. Ang nakita, pwedeng uuwi ka ng bansa, probinsya, or kalapit baryo, or may parating. Galing ibang bansa, probinsya, o kalapit baryo, or may pauwi, no? Yun ang nakikita ko dito. May mga getting together din. Ako nakita sa iyo, siguro in the 4 days, 4 weeks, 4 months man yan. Sa iba sa inyo. Yun. Or pwedeng itong taon na to is kapamilya, no? O karelasyon man yan. Kung sino man siya, basta may pauwi. Baka ikaw ito. Yun. Getting together, family unity reunion. There's a happiness, enjoyment. Stability is coming, no? Sa nakita ko sa dito. Wealth, prosperity, and success is coming din. And then also, merong lang na dito na isang sitwasyon sa buhay mo na you feeling trapped or you feeling stuck or may mga stagnant situation ako na nakikita. Siguro may mga bagay lang na gusto mo i-move forward, baka nadi-delay or madi-delay or i-delay. Or hindi mo lang siya mapu-pursue. Pwedeng ganun, no? Pwedeng ganun sa iba sa inyo. May tao na may dark thoughts sa iyo, no? Mag-ingat ka, ikaw or someone into your life, kasi lumalabas din yung family, no? Mag-ingat ka when it comes to a vehicles. Hindi ko alam why, pero may vehicles ako na nakikita dito. Basta mag-ingat lang kayo dito sa situation mo. May stress? Universe, ano yun? 7 of Wands, King of Wands. Nababadod kasi ako dito sa sa card mo. May something. May taong galit sa'yo? Capricorn, may kaaway ka? May taong may galit sa'yo? Ingat ka na lang sa nakita ko dito. Iba sa inyo magiging busy daw kayo. Pero mag-ingat ka sa mga tao na nasa paligid mo.
wag kang magtiwala. Yun lang mapapayo ko sa'yo sa ngayon, wag kang magtiwala kaagad, no? Yun. And then also, magkakaroon ng mga, ang daming tao, ba't ang daming tao? Ang daming tao, iba dito may aso, ibon. Madaming tao. May mga outgoing situation, pwedeng gano'n, no? O may mga pupuntahan ka na mataong lugar o kaya may mga pakikipagkita when it comes sa mataong lugar o pwede you are na place na mataong lugar. Yun ang nakikita ko dito sa iyo. And then also, may sinasabing bahay. Hindi ko alam kung anong bahay na yun. May aayusin, magre-renovate, magpapagawa ng bahay. Pero may paghihintay eh. Siguro, um, kung ano man yung bahay connected, no? Yan. Kasi may paghihintay ako nakikita. Kung ano man connected yung bahay na yun. Pero kung may mga bahay situation, ang nakita ko kasi dito, it's a delay. Hindi pa siya ngayon mapupursue or hindi pa, no? Kumbaga ay may blockage pa siya sa nakikita ko sa dito. Yung ano ko, tinulugan ako na andito sa harapan ko. Gustong-gusto niya yung boses ng mami niya. Pero kang 8, 11, 14, 28, and 34, Sagittarius, Libra, Cancer, Virgo. Yan, meron kanya. Tingnan natin. Uy, may magtatapos sa buhay mo. There's an end of a cycle situation into your life. Kumbaga, meron kang dinidesire na isang sitwasyon o ninaasam na isang sitwasyon sa nakikita ko dito na ikasisiya mo. Kasi magtatapos na siya. Hindi siya lahat, kasi kung tingnan mo to, puro bad siya, di ba? Hindi man siya lahat, pero meron kang inaasam na isang sitwasyon. Siguro desire yon, no? Dinidesire na matatapos siya. Maaring iba sa inyo is kailangan nyo siya panindigan para matapos siya. Kasi lumalabas din kasi. Yung talagang naghumarap pa talaga si Devil, ano? Yun ang nakikita ko dito. And then also, is may mga kasiyahan or makakaramdam ka ng kasiyahan, may mga papuri, either may pupuri sa'yo or may pupurihin ka, or may mga papuri o pasasalamat na situation into your life sa nakikita ko sa'yo dito. Nandito ka sa sitwasyon mo na nagkakaroon ka ng emotional feelings, or pwede rin kasi ito na medyo marami kang iniisip, magulo yung isip mo, pwedeng ganun, na kahit na nahanun ka sa point na yun, is kinikimkim mo na lang yung nararamdaman mo na yun. Pwedeng ganun, no? Magkakaroon ka ng connection, questioning, quarrel, or quarrel when it comes to a man. Pwedeng ikaw rin ito, no, sa nakita ko. Or pwede rin ito is makakasama mo sa trabaho, ganyan, sa negosyo mo, or sa paligid mo, or if you have a business, ganyan. Pwedeng connected din siya sa'yo doon. Magkakaroon ng mga conflict, malaki man o maliit dyan, hoping hindi ganun kasama. Yan, may mga debate or there's a hard work situation ako na nakikita sa'yo. Ingat ka na lang din kasi may nagmamatsyag sa'yo, no? May mga pang-aabuso, either aabuso din mo yung sarili mo or inaabuso ka or may tao na mga aabuso sa'yo. Tadyakan mo, joke. Sama ni ate, no? Yon. Or pwede makakaramdam naman sa inyo ng pain, no? May mga painful situation into your life. There's a lot. Yung pwede ka sa pain kasi is pwede siya sa physical activity, sa mga workout, sa trabaho mo, or sa tao na makakausap mo na hindi nagiging maganda, o kaya sa mga desire mo, pwedeng ganun. No? And also, there's a loss situation into your life. Pwede rin ito sa loss of hope, loss of trust, loss of something, loss of pet, loss of someone, o loss of hope, pwedeng ganun. There's a loss, but there's a transformation happen into your life. Ang sinasabi dito, huwag kang talaga masyadong magtitiwala. Someone is wearing a mask, no? May tao na kasuspect siya. Mag-ingat ka, no? Mag-ingat ka rin sa mga action, sa mga decision, at sa mga movement mo, sa mga sasabihin mo. Mag-ingat ka rin dito sa situation. Basta mag-trust ka lang sa intuition mo. Sa iba naman sa inyo is may mga
gain of wealth, abundance also is coming sa iba sa inyo. Money, may money rin ako nakikita na parating. Baka yung mga may ginawa ka by the 2025, December, tapos darating siya this time. Pwedeng ganun. May sakit ka? So, may tao may sakit. May tao may sakit, ha? Focus kayo sa health issue niya. Energy ni Capricorn. Wow, the world. Diba? Ganda. Your energy. O, diba? Ang ganda. Sabi ko sa'yo, ang ganda eh. Umpisa pa lang, ganda na. Okay, ang energy mo this last January, no? Happy. Kumbaga, you will enjoy the fruit of your labor. Yan, may mga ganun, may mga achievement, kaya ka nagiging masaya. May mga, parang meron kang isang misyon sa buhay na gagawin mo o ginawa mo o ginagawa mo na before ending of January 2026 is makakamit mo siya. Yun. Kaya, or you will enjoy the fruit of your labor and success. Kaya, may mga achievement. Makaramdam ka ng mga happiness into your life. Kumbaga, ang energy mo rin dito is nahandoon yung new beginning into your life. Kaya, there's a victory and success situation. Hindi ko alam in what way siya. Pwedeng siya sa mga kapatid mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa sarili mo. Ayan, pwedeng ganun. Kumbaga, may magtatapos o may pagtatapos na isang sitwasyon sa buhay mo and you will start a new journey into your life. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Kumbaga, inahandle yung mga good news situation. Ganyan. May mga sitwasyon na magkakatotoo or nahandoon yung situation na magsasucess talaga siya, no? It comes sa energy mo din, yun. May mga finishing situation ako na nakikita sa iyo. Accomplishment din, no? Accomplishment, and you feel happy. Merong manifestation, or may mga dinidesire ka na makakamit mo siya. Yun. Congrats. Also, energy mo rin kasi ito is mga bagong opportunities, no? Yeah, may mga bagong opportunities. Ako ang ganda ng card mo, Yun ang energy mo this week. Ano yung pagiging stability or stable situation in life. Pagbabalik ng iyong pride, pagbabalik ng iyong sarili, pagbabalik, basta ano yung mga celebration, happiness, having fun, enjoyment, yan. Doon ka sa point na yun. Pwede rin na meron kang mga nakakausap na nakapagbibigay sa iyo ng kasiyahan. Pwedeng your family, karelasyon mo, ganyan. O yung mga tao na nakakausap mo, nakakasalamuha mo, pwedeng ganun. O meron kang ginagawang isang situation in life na nakapagbibigay sa iyo ng inspirations. Ganyan. Nandun ka sa point na yun. Anong parating kay Capricorn? Parating po. The King of Swords. Laki ng sword mo dito, Parating. Devil! Yan natin. Kuhanin ko, Devil, ba't ka lumabas? The Sun, the Knight, the Strange Empress. Okay. Parating sa'yo. Parating sa'yo, dito sa sitwasyon mo, para may hinihintay ka ata. Okay, parating sa iyo. Mag-ingat ka, no, sa paligid mo, lalo na sa pera, sa kasamahan sa trabaho, ganyan, nakakasalamuha. Sa nakita ko dito. Or mga connection mo dito, ingat ka kasi may tao or may mga tao na may dark thought pagdating sa iyo, no?
Yun na. Pero tingnan pa rin natin yung pera mo ha. Yun ang nakikita ko dito. And parating din sa'yo is may paghihintay eh. Also, there's a successful situation within the 3 days. Pwede siyang 3 minutes, 3 hours, 3 days, 3 weeks, or 3 months, or by March, is may nandito yung sitwasyon na parang either there's an offering or may tao na babalik. Yun na nakita ko dito. Kung sabihin mo sa tatanong mo sa akin yung ano, nandito kasi lahat eh. Yung element, nandito sa lahat. Well, Leo. We have the Leo, Gemini, Virgo, Capricorn, Leo again. Kung sa ano is, we have the Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, yun. Yun yung mga nandito. Andito actually lahat. Andito siya lahat. Pero yung mga main, sinabi ko lang yung mga main ha. Yun. Then, and then, ang nakikita ko rin na parating, either this a blessing sa iba sa inyo, yan. Yung mga blessing or yung mga development or maybe there's a new idea or opportunities. Ito, no? Iba dito is this is a abundance. Or iba naman dito is kasiyahan na magaganap o mangyayari sa'yo. Kumbaga, parating din sa'yo is there's a new horizon happen into your life. Kasi we have the 10-10. Ang dami mong 10-10, tatlo na yung 10 mo. Ay, tama ba ako? Tatlo na yung 10 mo. Diba? Merong completion ka, no, sa nakikita ko dito sa iyo. Kumbaga, nahandun yung you will harvest something into your life. Meron kang ginawa or meron kang ipinunla o itinanim na isang sitwasyon na you will harvest it. Yan ang sinasabi dito. No, diba? Ang ganda ng ano mo, card mo ah. Okay, and then parating din sa'yo is there's an offering ako na nakikita dito sa'yo. But, mag-ingat ka lang sa offering na ito. No? Mag-trust ka sa intuition mo. Kasi, tahan mo nandito rin si Devil, no? Sa love life man yan, sa pera man yan, kung saan man yan, you need to trust your intuition. Yan ang sinasabi dito. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Iba dito, ano kayo, no? Nahihirapan na kayo sa trabaho nyo, no? Kasi dito, andun ka sa point na parang naghihintay ka na lang eh. Ng something. But, alam mo kung ako sa'yo, kasi dito, you're stagnant and you're stuck in your situation. Maaaring yung workplace mo o yung paligid mo masyadong toxic, no? Pero ang sinasabi dito, start a new horizon into your life. Kumbaga, tapusin mo or you need to end something into your life. Kasi ang nakita ko rin naman kanina, di ba? There's a new journey happen into your life. Siguro, yung journey na yun is within a 1 day, 1 week, 1 month, or 1 year man yan, no? Na pagtahak. Pero nasa sayo pa rin yun kasi nasa mind mo yan, no? Nasa sayo yun. Ang iba kasi sa inyo is you are stuck, stagnant, and you're feeling trapped in your situation. Kumbaga gusto mo nang umalis o gusto mo nang mag-forward o gusto mo nang tumalikod sa isang sitwasyon sa buhay mo. Kaso, nadidelay or nai-stuck ka dun. You need to decide. It's up to you na to. Yung nakikita ko. Dapat iwasan. Kung saang aspeto ng buhay mo yan, ha? Lalo na kung hindi ka na masaya, mahirap yun. Uy, the aces and the aces. Dapat iwasan. Aba, sa aming iniisip yarn. Ano yun, nagja-jungling ka? No, iba dito nagja-jungling. Kumbaga, back and forth to, iba you need to evaluate the situation, ano? Kung kinakailangan dito sa situation. Mamaya na yun dapat iwasan na. Yun, ang nakikita ko dito. Evaluate the situation and i-force mo lang yung mga idea mo. Ano ba yung gusto mo, ganyan. Kung may mga gusto ka na i-let go, i-cut into your life, why not, di ba? Kung ikakagood mo naman yun. Kaysa nag-rumble yung nasa utak mo o yung nasa isipan mo. Di ba? Puro isip ka ng isip, tapos wala naman nangyari. Tama, puro ka sword.
Mag-ingat ka sa patalim. Mag-ingat ka sa sa mga matatalim na bagay. Yeah, matatalas sa bagay, mga corner, o kaya is, basta pwede kang masugatan. Ikaw or someone into your life, ganyan. Tsaka mag-ingat ka rin sa mga masasakit magsalita na tao, umiwas ka na lang doon. O kaya ikaw, iwasan mo din yun. Iwasan mo yung magkaroon ka ng doubt sa sarili mo. Yan, iwasan mo yung malack of clarity ka, malack of idea, or malack of focus ka. Iwasan mo na magkaroon ka ng blockage when it comes to yourself. Siyempre, iwasan mo yung hindi mo sabihin yung gusto mong sabihin, no? Sabihin mo, kaysa ikaw yung nai-stress, ikaw yung nahihirapan, nadidepress. Kung may mga bagay ka na gusto mong sabihin, sabihin mo, gawin mo, no? Ako nakikita dito. Minsan kasi kailangan mo rin magsalita para makita rin nila yung nararamdaman mo, 'di ba? Iwasan mo yung malito ka sa situation into your life, ganyan. Yung ma-unproductive ka, iwasan mo din yun. Iwasan mo yung siguro kung may mga nararamdaman ka this time, you need to open up yourself sa tao na pwede mo pagkatiwalaan. Ganyan. I-release mo yung mga bagay ka na dapat i-release, yung worrying mo, yung anxiety mo. If needed, this is a time na you need to go forward to a calmness situation into your life. Kailangan din kasi sa'yo is peacefulness, no? And lakas ng loob, syempre, iwasan mong, alam ko naman na hindi ka naman na nakikipagtalo, pero iwasan mo yung pilitin yung sarili mo sa isang sitwasyon na ikaw na rin yung nagsasuffer. Pero nasa sa'yo yun. Buhay mo yan, no? Pero try to evaluate the situation if needed. You need to find peace this time, no? Ang nakita ko sa ito. Basta find peace. Find peace. Hindi isda, Tingnan natin ang iyong love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kung saan aspeto ng buhay mo, tsaka huwag ka makipagtalo. Devil again! Grabe na yarn. Tingnan mo naman mga sungay niyan. Okay. When it comes sa relationship, kung ikaw is single, may 10-10 ka, Diba dito may third party pala? Kung single ka, is may parating sa'yo na 1 hanggang 2 tao. Yun na nakita ko. Pero, ingat ka lang din. Dito. 1 hanggang 2 tao parating sa'yo. Pwede yung iba sa inyo dito, taga-ibang bansa to. Or probinsya. Yan. And then sa iba naman sa inyo, kung kayo is nagkahiwalay na nitong tao, masyadong naging toxic kasi, no? Yung relationship na to, sobrang toxic as in. Maaring nandun na rin na nagkaroon ng relationship or nahandoon yung may asawa na, iba? Dito sa connection, nagkaroon ng third party talaga. Nagkaroon ng mga regret, pag-isolate, or nagsisi talaga, yung sitwasyon. There's a deep wound or there's a battle happen in this situation, yan, na napagsabay ata. Ito yun, nagkaroon ng pag-aaway, hindi pagkakaintindihan, mataas ang ego ng isa, pero dinamdam ng isa, nagkaroon ng pag-let go na sitwasyon. Sa nakikita ko dito, naging very patient and very supportive yung isa sa inyo. Pinaglaban pa yung relasyon na ito, pero humantong pa rin ang katapusan. Yun ang sinasabi dito, sa relasyon na ito. Ninihiling pa rin ang isa dito sa inyo na gusto pa rin na magkaroon ng recovery o magkaroon pang muli ng new beginning in this relationship. Na still reminiscing pa rin ng isa sa inyo ang relasyon na ito or naalala pa rin talaga yung nakaraan.
no? Gusto pa rin niya ng partnership sa iyo. Pero mag-ingat ka pa rin dito sa taon nito kahit na gusto niya magkaroon ng getting together sa iyo kasi itong taon na to is may still pa rin na hindi maganda yung energy niya na nagkakaroon ng paglilihim. Baka ipasok ka lang niya sa maling relationship. No, ingat ka lang din. Kung kayo naman is in relationship, okay. Kung kayo is in relationship dito, siguro may mga point lang na hindi nyo masabi ang mga gusto nyo sabihin sa isa't isa directly, no? Sa nakikita ko. Pero pag nakikita ko dito, we have the 10-10 naman, okay naman, stable naman yung situation. Yun nga lang, minsan siguro, may mga gustong sabihin, kaso nagda-doubt, nagdadalawang isip, kaya napapigilan. Pero there's a love or there's a soulmate connection ako na nakikita dito sa situation mo. Yun ang nakikita ko. Isa lang sa inyo is very emotional situation. Hindi naman yung love and care and gentle situation. Isa sa inyo mahilig mag-isolate or masyadong palaisip sa nakikita ko dito, no, sa iba sa inyo. And then also, kasi nagsisame kayo na energy, no? Yan. Siguro nahandun lang yung talagang may mga gustong sabihin, hindi lang masabi. Kumbaga, maraming tumatakbo sa isipan ng isa sa inyo. Maraming gumugulo sa isipan or tumatakbo sa isipan. Yun ang nakikita ko dito. And then also, aware naman kayo sa isa't isa, sa feelings ng isang isa. Sa nakita ko dito, yun nga lang, I don't know why, may blockage sa inyo. Siguro, kung may blockage sa inyo, maaaring kung iba sa inyo is magkaiba kayo ng place, pwedeng ganun, no? Or pwedeng talagang magkaiba kayo ng edad, pwedeng ganun sa iba sa inyo. Yun. Pwedeng yun yung mga blockage or may mga blockage na minsan kakausapin mo siya, kakausapin ka niya, minsan hindi. Magiging hot and cold, pwedeng ganun, no? Minsan okay, minsan mga ganon. Sa mga iba naman dito, no, may third party po. Sa iba sa inyo may third party. Yes, may mga toxic situation. May tao na may taong palainom ng alak? Or itong tao na to is medyo socialist. Wine nang iniinom no? Sabay ganun. Yun ang nakikita ko. Nagkakaroon ng tupat ang isa sa inyo sa mga may third party dyan. Yes, kasi handito si Devil. May third party. Kumbaga, hindi man siya third party, isa sa inyo is matuksuhin. Yan. Madaling kumagat sa tukso. Ingat-ingat lang din, no? Sa nakita ko dito. And you need to be aware, no? Mas mahalin mo yung sarili mo this time. Kasi, hoping, hindi magtapos itong relasyon na ito sa iba sa inyo. Hoping. Kasi may nakita akong pagtatapos na pwedeng maganap in this relationship. Sana hindi nyo energy to. Magkamalala matagal pa naman. Pero, sa mga may third party dyan trust your intuition. Money ni Capricorn. May kakausap sa'yo, bata. Mas bata sa'yo. Related sa money. Or pwedeng hihingi rin siya ng suporta sa'yo. Okay, when it comes sa money. Hindi naman maaalis talaga na minsan may imbalance ka, no? But you try to make it as long as kaya mo, ibabalansihin mo yung money mo this time. So nakita ko dito. Magkakaroon din naman ng mga development, renewal, or may mga abundance naman din na parating sa iyo. Pero mag-ingat ka pa rin dito kasi may mga tao pa rin na hindi magiging tapat pagdating or connected ang money. Or pwede rin naman na may taong mas bata sa'yo na kakausapin ka niya kasi may gusto siyang hilingin sa'yo, pwedeng ganun. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Pero mag-ingat ka pa rin na may pagbabackstab na po. Basta pag money na ang pinag-usapan, lalo na sa mga magkakarelasyon, na hindi naman kayo mag-asawa,
magtingin na kayo sa red flag or mag-asawa man kayo or hindi or connection at pinag-uusapan ng pera. Huwag basta-basta ha. Tandaan mo dalawa yung devil na lumabas sa'yo. Advice. May backstabber May betrayal. Ako nakikita sa'yo. Yung isang aspeto ng buhay mo yan. May tao makikipag-usap sa'yo related sa money, but you need to trust your intuition. Ganun po. Masama pakiramdam mo, Capricorn? Ingat ka na lang, ikaw or someone into your life? Hindi ko na alam why, pero may pananakit. Maaring kung nanakit na yung tiyan mo in the past o bandang tiyan siya. I don't know kung may sakit ka or may pananakit. Pwedeng iyon, makiramdam ka baka sumakit ulit. Wag naman sana, no? Wag naman sana. And then, yung mga dealing, situation, partnership, collaboration, ako na nakita sa'yo dito. Ay, may tao na magaling makipag-usap pa. May taong mahihilingin sa sayo. But you need to be aware. Kasi itong tao na ito, hindi pa tayo advice medyo may strategy siyang. Parang magaling siya magaling siya. Medyo, hindi mo mapapansin pero nagkakaroon siya ng strategic, na situation. Or pwedeng kapag kausap ka niya, ganyan. Baka bigla kang kumagat handito si Three of Swords. Basta mag-trust ka lang sa sarili. Mag-trust ka. Okay, when it comes sa advice. When it comes sa advice is, sinasabi dito, nasa na ba ako? Okay, pag-isipan mo daw maigi yung mga bagay o sitwasyon o decision making into your life, no? Yun, may mga bagay din na sitwasyon na kailangan mo ma-enlighten or kailangan mong pag-isipang mabuti ang sinasabi dito. Kung may mga bagay na need to withdraw it, fix it, ganyan. And yun nga, sabi ko kanina, i-evaluate mo yung mga bagay o sitwasyon. Kailangan mo din daw na mag-ingat. I don't know why, but you need to be aware ang sinasabi dito, no? May mga caution situation kasi ako na nakikita sa'yo. And then also, siya sa ating maigi o alaming maigi ang mga bagay-bagay o sitwasyon. Kailangan daw magkaroon ka ng mga bagong strategy, plano, or mga bagong pananaw sa kinabukasan. At syempre, gamitin mo daw yung talino mo, no? Yung wisdom o yung karunungan mo sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Yun ang sinasabi. Kasi yun yung makakatulong sa'yo. Yun. Tsaka be happy. Sabi, always think positive, but you need to trust to your intuition. Arigato namaste, God bless.